Dahil maraming Christian doctrine na hindi literal ang termino na mababasa pero biblical ang konsepto. Kagaya ng Trinidad or Trinity. Wala po yun sa Biblia. Ang incarnation, wala rin po yun. So, hindi ko mo wala po ang pangalan na alone, ay hindi na po ito totoo kung ang konsepto at aral ay malinaw na itinuro po sa Biblia. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Car back, sauce, simple hand. Yes, maraming salamat. Okay, Pastor Lloyd, narinig ba ako, Pastor Lloyd? Pastor Lloyd, marinig mo ba ako ng maayos? Pa? Marinig ba ako ng maayos? Yeah. Oo. Okay. Dahil ang tema nyo kasi ni Brigando, Bible alone, no? Yung pwede pakidefine muna sa amin yung word na alone. Anong paliwanag mo sa alone? Ito ba ay mayroong kasama o wala na? Pag sinabing Bible alone, yeah, yung word na alone, ano yun? Nothing else ba yun? Or meron pang ibang source? pag sinabi kasing Bible alone, na wala ng ibang otoridad o pinagkukunan ng base, kundi sa kanyang salita lamang. Pag sinabing Bible alone, hindi yan contradict sa mga referensya, tradisyon, opinion. Yes, Pastor Lloyd. Pastor Lloyd, pakinggan mo muna yung tanong, yung alone nga lang eh. Pag sinabi mong alone, meron pa bang iba or wala na? Wala na. So, ginamit mo ang 2 Timothy 3:16 na sinabi doon magagamit sa pagtuturo. Tama? Yes. So, dahil Bible alone ka, wala nang ibang gagamitin sa pagtuturo. Bible na lang. Tama? Yes, so, salita ng Panginoon, yung gagamitin, basta hindi nagko-contradict sa Biblia. Okay. So, pwede ba na Biblia lang na wala nang magpapaliwanag sa salita ng Diyos o sa batas ng Diyos na nakasulat sa Biblia? So, pwede ba na wala nang magpapaliwanag? Kasi Bible alone nga lang eh. O pwede ba na wala nang simbahan magpapaliwanag? Dahil Bible alone lang. O pwede ba yun? May nakasulat din kasi sa Biblia na may inutusan siyang tao na mangaral, magpahayag, magpaliwanag. Amen. So therefore, kasi nga yung Biblia, hindi naman yan kusang magsasalita. So, may mga instrumentong ginagamit ang Diyos. Kagaya nito sa Romans 10. Halimbawa, Romans 10 para sa kaligtasan ng kanyang mga pinili. Amen. So, ibig kong sabihin, Pastor Lloyd, ibig kong sabihin pala, sa pagtuturo sa salita ng Diyos, sa batas ng Diyos na nasa Biblia, mayroong nagpapaliwanag at hindi Biblia lang. Yes or no? Mayroong nagpapaliwanag na ginagamit ang Biblia. Okay. So, saan mo na ilalagay yung Biblia lang sa pagtuturo? Kasi ginamit mo 2 Timothy 3:16 eh. Magagamit sa pagtuturo ang Biblia, 2 Timothy 3:16. So kung magagamit ang Biblia lang sa pagtuturo, bakit mo sinasama ang simbahan ngayon sa pagtuturo kung Biblia lang?
Kung Biblia lang, medyo i-clarify mo siguro yung tanong mo, bro. Okay, di mo na Ano? unahan. Kasi, Bakit mo okay, ginagamit kaklarify ko, ang- iklaro ko, klaruhin ko. Kasi, inamin mo ngayon na ang Diyos nag-utos din ng mga nagsimbahan na magtuturo. Yan ang sinabi mo ngayon. Nag-utos din ang Diyos ng simbahan na magtuturo sa mga tao. While kanina, ang sagot mo sa akin, sa pagtuturo, Biblia lang. Kaya tinanong pa kita, pag sinabi bang ano bang ibig sabihin nun? May kasama, wala, sabi mo, wala. Tapos, klinay mo na ang 2 Timothy 3:16, Biblia lang talaga kasi magagamit sa pagtuturo ang Biblia. So therefore, maliban sa Biblia, wala nang ibang gagamitin sa pagtuturo. Pero, inamin mo rin na sinugo ng Diyos ang simbahan para magturo. So, mayroon pa bang batayan yung sinasabi mong sa pagtuturo, Biblia lang? Mayroon pa bang batayan yun? Wala na. Meron. Yung ginagamit ng simbahan ay Biblia sa pagtuturo. Yung Hindi na, ginagamit Pastor ng pastor Pastor ay Lloyd. Biblia sa pagtuturo. Biblia lang ang ginagamit, hindi sarili nilang interpretasyon. Kaya nga, Pastor Lloyd, hindi, Pastor Lloyd, ang punto, hindi sa kung ano ang ginagamit ng simbahan. Ang punto, sa pagtuturo. Sa pagtuturo ba, ng salita ng Diyos. Ang sayo kasi, Biblia lang. Ginamit mo 2 Timothy 3:16. Pero inamin mo rin na hindi pala Biblia lang kasi ang Diyos nag-utos din ng simbahan magturo sa mga tao sa kanyang salita. So hindi Bible lang. Nakuha mo ba, Pastor? Hindi ko tinanong sa iyo kung ang simbahan. Hindi, makinig ka muna. Pastor Lloyd, makinig ka muna para makuha mo yung tanong. Makinig ka muna, Pastor Lloyd. Kasi pinapalabas mo na ang simbahan nagagamit talaga ng Biblia. Hindi naman yun ang tanong eh. Ang tanong ko sa iyo, sa pagtuturo ng salita ng Diyos, sabi mo Biblia lang. Pero inamin mo rin na ang simbahan ipinadala ng Diyos para magturo sa kanyang salita. So hindi na siya Bible alone pala. Kasi andyan din pala ang simbahan para magturo sa salita ng Diyos. So no? Tanong na yun. Wala ka na. Hindi mo naipit ka na. Ulitin ko. Nandiyan pala. So hindi na siya alone kasi nga nandiyan ang simbahan na nagtuturo. Sabi mo. Ano Hindi na ang siya alone. na ginagamit ng simbahan para ituro nila? Dito muna, wag muna tayo sa authoritative. Kaya wag na muna yung authoritative kasi madali lang yan. Dito muna tayo, ano mo natin yung salita ng Diyos na itinuturo. 2 Timothy 3:16, yan ang pinakatalata mo na magagamit sa pagtuturo ang kasulatan, scripture, sa ibang salin, Bible, sa the living Bible talagang ang sinabi dyan. So, ang Biblia magagamit sa pagtuturo. Yan, argumento mo yan. Tapos, ulitin ko, pag sinabi bang alone, wala nang kasama, sabi mo wala na. So, ang pagpapahayag pala sa salita ng Diyos, Bible lang, sabi mo yes. Pero inamin mo rin na ang simbahan, ipinadala rin ng Diyos para magpahayag sa kanyang salita. So, question ko ngayon, ulitin mo yung question ko, so hindi pala Biblia lang ang gagamitin sa pagpahayag sa salita ng Diyos kasi andyan din pala ang simbahan. Yes or no? So, yes, Biblia pa rin yung gagamitin. Kailangan din naman na dadalhin ng simbahan yung encyclopedia na ituturo. Hindi, wala pa yan. Hindi ba ako nagtanong sa encyclopedia? Hindi ako nagtanong sa encyclopedia. Salita ka ng Diyos eh. Encyclopedia, hindi naman salita ng Diyos yun. Ano ka ba? Okay, dito na tayo. So, yun pala, So, hindi pala pa hulalo na kasi andyan ang simbahan. Narinig yan. Ngayon, sangayon ka ba sa aral ni St. Paul? Sangayon ka ba sa aral ni St. Paul? Na ang is part of their tradition sa pagtuturo. Sangayon ka yan, yes or no? Yes, sangayon ako pero hindi ako sangayon sa interpretasyon mo dahil during that time ay sinusulat na lang po yung magiging kasama doon po sa Bibliang hawak natin. Na interpretasyon. Pastor Lloyd, huwag mo sabihin na interpretasyon ko kasi hindi ako nag-interpret. Nagtanong lang ako. Based na nababasa. Hindi ko pa interpretasyon yun. Okay? So, ulitin ko. Hindi mo i-interpret Hindi mo wala pang interpretation. Wala pang interpretation yan. Kasi nagtatanong lang ako based sa ating mababasa sa Bible. Ulitin ko yung tatanungin ko.
Sangayon ka ba sa aral ni Pablo na ang Bible is part of the tradition na kanilang tinuturo? Part siya, part. Sangayon ka ba? Yes or no? Part ng tradisyon na kanilang tinuturo. Yes. Yes. Yes, sabi ko nga. Okay. Basta tradisyon na hindi nagko-contradict sa Biblia, sang-ayon tayo dan. Sang-ayon tayo Okay. dyan. Hindi yan po tutol sa Bible alone. Okay. Thank you. Kung sangayon ka pala ng Bible, part lang ng tradisyon na tinuturo, ano pa ang isang tradisyon na kanilang tinuturo na maliban sa Bible? During that time, nung hindi pa naisulat yung New Testament, oral tradition. Okay. Whether in So written ngayon- or in word. Okay, thank you. Pero So ngayon- sa Biblia. So ngayon, Ako sa naman tinuturo, para patas. hindi, mamaya na, hindi pa ako tapos. Mamaya na, wag ka muna bumagas. So ngayon, sangayon ka na biblically speaking, biblical teaching, ang turo ng mga apostol, hindi Bible alone lang, kundi Bible and tradition. Yes or no? Dati nung hindi pa nabuo yung At wait scripture. lang, hindi yan. Hindi ako nagtanong ng panahon. Hindi panahon ang tanong ko at sagutin mo ako ng dati. Ang tanong ko, sangayon ka ba sa turo ng mga apostol, specifically sa Pablo, turo niya na ang kanya palang ibinigay na katuruan, hindi Biblia lang, kundi Biblia at tradition. Yes or no? Yes po, dahil lang sabi Oh, thank you ulit. ko, ongoing yung completion ng Biblia. So yung mismong sinabi ni Pablo, kasama po yun sa scripture. Ngayon kung paninindigan mo yan, magkukontradict yan sa sinabi ni Brad Jando na hindi pa po yun scripture daw. Naging scripture lang noong panahon na nakanonize na. Yan, question ko. Tama naman si John Dos kung sinabi na kinilalang scripture yun nung kinanonize ng simbahan kasi nung panahon na hindi pa kinanonize ang daming letter. May letter of Thomas, may gospel of kanino pang gospel yan. Kaya nga ang simbahan na wait lang, makinig ka muna. Kaya nga ang puwede ba ni John Do, ang simbahan na nagpakilala na yung sulat ni Paul kasama sa scripture yan. Yan ang punto ni Brother John Do. Kaya huwag mong i-twist. Yan ang tanong ko sa iyo. So, hindi pala turo ng mga apostol na Bible lang. Hindi nila turo na Bible lang. Yes or no? Hindi, kaklarify ko muna yung una ha. Yung sabi kasi... Sabi mo kanina. Pastor, sabi mo kasi kanina. Bro, saglit lang. Sige. Clarify mo muna. Oo. Yung sabi kasi ni Jando sa debate namin, yung turo mismo ni Pablo na yon ay tumutukoy sa Old Testament. So yung current line niya na sinabi, hindi pa po yun, hindi pa po yun sinusunod ng simbahan. Hindi pa po yun inspired. Kasi nga yung inspiration, after na noong nakanonize na ng simbahan. Pero that time, kasi nga yung punto mo, during that time, wala pang Biblia, hindi pa ito kompleto, yung oral tradition ay pinapatupad na ni Pablo. So ibig sabihin, nagsangayon ka sa akin na that time, umiiral na talaga. O hindi pa Hindi po ako sangayon sa'yo. Paano ako sasangayon sa'yo? Bible alone ka nga. Hindi ka nga Bible alone ka nga. Hindi ka Bible ang tradisyon eh. Alone, sabi mo ang alone, no one else. Sabi mo alone, wala nang kasama. Paano mo sasabihin sangayon ako sa'yo eh? May kasama. May kasama ba doon? So hindi Bible alone. Hindi pala Bible alone. Kasi yung alone walang kasama yun, di ba? Pag sinabi mo, Pablo, hindi. teka lang, klaruhin mo natin ang definition. I-define mo natin ang alone. Ang alone ba, may kasama, wala? Hindi, isagutin mo muna. Yung sinabi ni Pablo, hindi parte ng Biblia? Sa akin kasi ikaw ang tinatanong ko. Kinaklaro ko yung aral mo na Bible alone. Yun bang alone? I-define mo natin yung alone. May kasama, wala? Wala. Kaya nga yung Wala. sinabi ni Pablo, Okay. kasama rin po yun sa Biblia. Ang second question. Sa turo ni Paul. Kasi, Wait lang. Sa turo ni Paul, magkasama ba ang Biblia at ang oral? Yes or no? kasama doon sa kanyang binanggit. No. Huwag mong i-twist yung tanong. Hindi, huwag mong i-twist ang tanong. Kasi aral mo Bible alone.
Sabi mo, pag Bible alone, walang kasama. Ang teaching ni Paul, sa turo ni Paul, 4 Thessalonians 2:15, Timothy Baludando kanina, 4 Thessalonians 2:15, sa aral ni Paul, magkasama ba ang oral tradition at ang written tradition na Biblia? Magkasama o hindi magkasama? Magkasama nga sa binanggit ni Amen! Pablo. Kasi nga, during that time, saglit lang, sumasagot ako. Oh, sige. Next Kasi out lang. mo kaya sagot ko. Next Para out lang, next out. makuha mo. Sige. Saglit lang. Okay, go ahead. Kasi nga, yung ano kasi, yung scripture kasi, or yung tinuturo ni Pablo, inspired by the Spirit po yun. Kahit yung oral tradition that time, ay kasama na rin po sa Biblia, na kasama po doon sa na-confile. Yun ba nang nabuo na Biblia na naging batayan ng ating pananampalataya ngayon. So, Biblia pa rin po yun. Yung sinabi po yun ni Pablo. Pag hindi nasama sa Biblia, hindi po yun kasama. Hindi po yun parte ng Biblia. Kagaya ng hindi naging parte ng Biblia, dinagdag nilang Jude, Tube, Rock. Okay, Pastor. So, pero sangayon ka ng turo ni St. Paul, hindi alone, kundi may kasama ang Biblia at tradisyon. Yes or no? Yung ano? Or no? Sabi mo ganun, yes. Sinabi mo, total ako doon sa sinabi mo. Kasi Narin. separate po yung tradisyon na sinasabi ni Pablo na nakasama during that time na kanyang inuto sa simbahan. Kasi nga, lahat ng sinabi during that time na naitala sa New Testament, even in the Epistle of Paul, kasama po yun sa Biblia. Isabi ko nga, ito yung palagi kong inuulit-ulit pa kanina. Yung pagbuo ng Biblia, progression po yun. Ongoing, yung completion niya. Hindi Old Testament pa lang yung scripture na yun. No, hindi ako nagtanong sa listing. Hindi ako nagtanong sa canonization. Wala akong tinanong na canonization. Huwag mo akong sagutin ng listing sa Bible or yung canonization sa Bible. Hindi naman yung tanong. Biblical Biblia yung tanong ko Nasa Biblia, sa turo ni Paul, ang kanyang sa mga Kristiyano, written tradition, ibig sabihin Bible, at oral tradition, dalawa, hindi isa lang, hindi Bible alone. Yan ang question ko sa iyo kanina, kaya huwag mo akong sagutin ng hindi ayon sa tanong. Okay, So, ulitin ko yung tanong. Ulitin ko yung tanong ko sa iyo. Susundan ko yung argumento mo. Ano ang ibig sabihin ng Biblia? Nagtatanong sa akin, namaya ka na magtanong sa akin. Kasi, aral nyo to. Hindi, wag mo. Madali lang yan. Hindi, madali lang yan. Hindi mo pa oras. Hindi mo pa oras magtanong. Kasi kinaklaro ko pa yung ano. Hindi, para may direction yung usapan natin. Magtatanong ka, sasagutin ko. Madali lang yung tanong na yan. Pastor Lloyd. Dito kasi, sige bro. Ordinopros mo ito. Ordinopros mo kasi ikaw ang nagdala dito sa amin ng Bible alone. Kaya huwag kang tumakas. Ikaw magpatanong ka kasi kung ako, kung ang araw namin natatanungin, wala kong problema ha. Wala kong problema. Kaya bigyan ko muna ng linaw. Na sa aral ni Paul talaga, sa laing ka ba, sa aral ni Paul, ang ibinigay niya sa mga Kristiyano, 2 Thessalonica 2:15, Bible, yung written tradition, at oral tradition, dalawa yun, hindi isa lang, isa no? Yes, kasama din po yun sa Biblia. Yun. Kasama sa Biblia. Ngayon, ako naman magtatanong. Ano ang pagkakawa mo pag sinabing Biblia? Bago ka magtanong sa akin, klaruhin ko lang na sige. Nagre-research ka pa? Brother John Ray. Yes, wait lang, isa lang. Gusto ko lang klaruhin na siya sa mga sagot niya sa akin, hindi lang siya Bible alone kasi may kasamang tradition, may kasamang simbahan.
Yes or no? Hindi ko yan posisyon mo yan. Wala. Nagsinungaling ka kaganina. Nag-yes ka na kaganina. Sige, Balitata. Ikaw na, Balitata. Ito ang sagot ko. O,